What's up mga kababayan? Pinoy Welder here from Quebec, Canada. So naisipan ko na umpisahan itong taong ito na talakayin yung mga Quebec expression na minsan ay hindi itinuturo sa school, na ako din sa sarili kong karanasan ay hindi ko natutunan mismo sa school, kundi talagang sariling sikap ko at sariling resources ko talaga. Nag-research ako at I came to the point nga na bumili pa ako ng mga books na talagang dedicated para sa Quebecois expression, mga expression dito sa Quebec. So today, talakayin natin yung yes-no question marker na to in Quebec. Is particular ito sa Quebec, So sa French Quebec, meron tayong 5 uri ng pagtatanong, Unang-una na dyan, yung intonation lamang, pinakasimple, informal. So, ginagawang tanong yung isang statement sa pamamagitan ng pagtaas ng tono ng boses sa dulo. Halimbawa, tu viens? Darating ka? Umuulan? Il pleut? Pataas lang yung tono, Parang sa Tagalog. So, ang katangian nito ay karaniwan sa spoken French. Katulad ng Tagalog na tanong na walang ba kapag may tono, okay? Pangalawa naman ay yung est-ce que. So, ito ay neutral at standard. So, idinadagdag siya sa unahan ng pangungusap. Example, est-ce que tu viens? Darating ka ba? Est-ce qu'il pleut? Umuulan ba? Est-ce que. So, ang katangian naman ito ay ligtas siyang gamitin sa formal at informal situation. At karaniwan siya sa mga textbooks at mga exams. Ayan. Pangatlo ay yung inversion. At ito naman ay mas formal, So, pinagpapalit lang yung ayos ng pandiwa at subject. Subject and predicate. Okay? So, halimbawa, viens-tu? Darating ka ba? Pleut-il? Umuulan ba? Manges-tu? Kumakain ka? Basta pagbabaligtarin nyo lang yung subject at saka verb. So, ito ay okay gamitin sa mga formal situation, madalas sa mga sulat, balita, at mga talumpati. Yan. So, hindi karaniwan siya sa casual speech. So, pang-apat naman ay yung tanong na gamit ang mga question words na sino, ano, kailan. So, ginagamit dyan yung qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, combien. Qui is sino, quoi, ano, quand, kailan, où, saan, pourquoi, why, bakit, comment, paano, how, combien, ilan. So may dalawang klase siya, informal at mas standard. Yung una is intonation. Tu vas où? Saan ka pupunta? Tu fais quoi? Ano ang ginagawa mo? Pangalawa naman ay mas standard. At nandyan yung est-ce que. Tapos lalagyan mo ng question word sa unahan. Où est-ce que tu vas? Saan ka pupunta? Where do you go? Pourquoi est-ce qu'il part? Bakit siya aalis? So ang sagot naman sa pang-apat na ito ay hindi yes or no, kundi sino, ano, kailan, saan, bakit, papaano, ilan. Okay, at ang panglima, ito, hindi itinuturo to sa school. Ewan ko bakit, pero kailangan ituro nila ito. At siguro, madalas nyo naririnig to sa mga katrabaho nyo kapag nag-uusap sila. Ito ay yung paggamit ng to. To is ikaw. At ito ay particular dito sa Quebec. So, idinadagdag yung to bilang question marker. Halimbawa, tu viens. Tu viens-tu? Darating ka ba? Il pleut-tu? Umuulan ba? On mange-tu ici? Dito ba tayo kakain? So, para sa akin, the way na natutunan ko ito ay parang ang katumbas sa atin niya ay yung ba. Di ba? Ito, tingnan natin yung ibang mga example. So, ang katangian nito ay hindi siya pang formal situation. So, pang daily conversation ito madalas gamitin. Hindi mo ito maririnig sa mga balita,
So, pang everyday conversation siya, lalo na sa kung matagal na kayo magkakilala, sa pamilya nyo, yan, gamit yan. Sa magkaibigan. So, ang summary niyan, para madaling matandaan. So, yung intonation, informal. Yung to, informal. Est-ce que, neutral. Inversion, formal. Okay? So, tingnan natin yung ibang example. So, ayan. Intonation lamang. Tu travailles demain? Magtatrabaho ka bukas. Est-ce que tu travailles demain? Magtatrabaho ka ba bukas? So, neutral or standard. So, inversion naman. Travailles-tu demain? Magtatrabaho ka ba bukas? Tapos, kung may question word ka, halimbawa kailan. Quand est-ce que tu travailles? Kailan ka magtatrabaho? So, kapag translate natin siya sa to na form, tu travailles-tu demain? Magtatrabaho ka ba bukas? So, yung to dito, wag niyong isipin na ikaw. Wag mong isipin na second person singular siya dito. Hindi na ibig sabihin niya dito. Isipin nyo na siya ay ba. Katumbas niya ay ba sa Tagalog. So, meron pa tayong ibang example dito na gamit siya sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa trabaho. Ayan, schedule ng trabaho, halimbawa. To finish to a 5 heures. You could have said finish to a 5 heures kung inversion, or to finish a 5 heures kung intonation naman. Pero sa Quebec, to finish to a 5 heures. Matatapos ka ba ng alas 5? Okay? Next one is t'as-tu envoyé le courriel? Naipadala mo na ba ang email or na-send mo na ba yung email? So, pwede mo naman siya sabing as-tu envoyé le courriel? Pero sila, mga Quebecois, the way na sasabihin nila yan, itatanong nila yan, t'as-tu, t'as-tu. So, nag-contract siya yung to naging ta. T'as-tu envoyé le courriel? Sunod is on y va-tu maintenant? Aalis na ba tayo ngayon? Ayun, nandun yung ba. On y va-tu. Pwede mo naman siya sabihin na on y va maintenant kung intonation na paraan. Or kung may est qu'on y va maintenant. Sunod na example. Kung sa pagkain o sa bahay. Tu manges-tu ici ce soir? Dito ka ba kakain mamayang gabi? Tu manges ici ce soir? Sunod na example. Il fait-tu froid dehors? Malamig ba sa labas? Pwede mo siya sabihin na il fait froid dehors kung intonation. Kung est que naman, est-ce qu'il fait froid dehors? Pero sila, mga Quebecois, il fait tout froid dehors. Minsan nagiging, yung il niya, nagiging y lang yun. Naging i. Il fait tout froid dehors. Ganon. So, ito ay, yung to ay pang informal situation. Yan. So, yun lang at see you in the next video. Bye. In this video ay tatalakayin naman natin kung paano bigkasin ang ilya or kung sa Tagalog ay mayroon, may sa Quebec French. So sa Quebec French, ang ilya ibig sabihin may or meron. Ito ay madalas paikliin at baguhin ang bigkas kapag informal ang usapan. Okay? Sa casual na usapan, hindi na binibigkas ng buo ang bawat salita. Ang standard niya, ilya, il-ia. Pero kung sasabihin ito ng mga local, nagiging ya na lamang ito. So kung ihahambing siya sa Tagalog, parang ito yan ang kalalabsan yan. Mayroon, nagiging meron, di ba? So ganito din ang nangyayari dito sa ilya, dito sa Quebec. Tingnan natin yung mga example. Ito yung bigkas niya. Ilya ang problème. Okay? Kung formal, ilya ang problème. Pero nagiging ya ang problème. May problema. Il y a du monde ici. Maraming tao dito. Il y a rien à faire. Wala nang magagawa. Il y a une réunion demain. May meeting bukas. Or pwede nyo ring il y a une meeting demain. Acceptable din yan dito sa Quebec. Il y a pas de traffic. Walang traffic. So, kailangan nyo lang tandaan na ang ilya or ya ay may or meron. Mayroon. At ginagamit lang ito sa spoken or informal French. So, narito naman ng iba pang halimbawa. But this time ay, paano naman kung patanong siya? Mayroon bang? Tulad nito, may problema ba? Sa last video, yung to
yes no question marker na tu dito sa Quebec. O ang katumbas niya sa Tagalog ay ba, yung ba, okay? So itatranslate natin siya sa form na yon. So, iya tu ang problem. So, ilya plus tu, yun yung pinakamba niya sa Tagalog. May problema ba? Iya tu ang problem. May trabaho ba ngayon? Iya tu du travail aujourd'hui. Iya tu. May mga taong pupunta ba sa meeting? Iya tu du monde à la réunion. May dapat bang gawin? Iya tu quelque chose à faire. May traffic ba ngayong umaga? Iya tu du traffic ce matin. And again, paalala, iya tu ay informal at karaniwang marinig lamang dito sa Quebec. Katumbas nito sa Tagalog ay may blank ba? At sa formal na sitwasyon na gagamitin natin ay eskilya. So, yun lang muna sa video na to and see you in the next video. Bye-bye! Talakayin naman natin yung slang ng Juve sa Quebec. Yes. May iba pang paraan para sabihin ang Juve dito sa Quebec. So, ito ay near future tense or future proche sa French. Sa Tagalog naman ay hinaharap. So, ito yung I'm gonna or I'm going to sa English. So, ang form nito ay je vais plus infinitive verb sa French. Okay? So, kailan ginagamit ang future proche? So, ginagamit ito kapag may plano ka na, malapit na mangyari, at sigurado na ang gagawin mo. Halimbawa, je vais manger. Kakain na ako. Kakain ako mamaya. So, I'm gonna eat or I'm going to eat. So, bakit nagiging ma ang je vais sa Quebec? Again, mahilig kasi silang magpaikli ng mga words. So, yung je vais ay nagiging minsan je vas or ma, yung gamit na gamit dito. Kaya yung je vais aller manger nagiging ma aller manger. Siguro madalas nyo rin naririnig yan sa trabaho, yung ma. Ma aller prendre mon break, ma aller chez nous, ma aller faire de l'épicerie, ma aller travailler. So, sa pakikinig or listening, yung ma equals je vais. So, wala itong kinalaman sa bagong tense. Same tense pa rin ito, future proche or near future. Bigkas lang ito at hindi ito pagbabago ng grammar, okay? So, kung iambing natin siya sa Tagalog, para siyang ako ay kakain, kakain ako, kain ako. Ayun. So, kailan ginagamit ang ma? So, gamit lang ito sa mga casual na usapan, mga spontaneous or usapang barkada sa trabaho, sa bahay, sa kaibigan, or sa pamilya. Hindi ito ginagamit sa email, interview, at mga formal na meeting. Anong pagkakaiba ng future proche sa future simple? So, ang future proche, je vais or ma plus verb. So, ginagamit ito kapag may plano na, malapit na mangyari, at sa araw-araw na usapan. Halimbawa, mapartir biento. Aalis na ako mamaya. Ang future simple naman or simple future. So, ito ay verb na may future ending. So, may pattern yan, ano? So, yung future simple sa English, yan ay yung will. Halimbawa, ulan. It will rain. Ayan yung future simple. So, ito yung basic pattern ng ilang mga verb. Tingnan nyo na lang. So, may ending siya na idinadagdag sa root word ng verb. Halimbawa, parler or to speak. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. So, ayan yung ending. Pare-pares lang naman yan na i-add mo dun sa root word ng verb. Okay? Ginagamit ito kapag malayo pa sa oras, mas formal, mga sulat, announcements, at pangako. Halimbawa, je partirai demain. Aalis ako bukas. So, mas formal siya at mas statement, di ba? So, para madaling matandaan, yung future proche ay parang kakain na ako. So, yung future simple naman ay kakain ako bukas, mas formal. So, narito yung 10 halimbawa. Una, je vais travailler demain. Kung casual siya, ma-travailler demain. Kapag future simple naman, je travaillerai demain. Next, je vais manger, kakain ako. Kung casual siya, ma-manger, kakain ako. At kung future simple naman, je mangerai plus tard, kakain ako mamaya. Next is,
Je vais partir bientôt. Aalis na ako. Mapartir tanto. Kung casual. Next is je vais appeler le boss. At kung casual siya ay ma-appeler le boss. Tatawag ako sa boss. So kung mapapansin nyo, madalas yung future pros at ma ang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan at bihira nyo lang maririnig yung future simple sa daily conversation. So summary, future pros is je vais kung may plano or malapit na mangyari. Ganun din yung ma. Pero ito ay informal na bigkas ng je vais. At yung future simple naman, mas formal at mas bihira sa usapan. So sa Quebec, gamit na gamit dito yung ma na yan. At natural sa casual speech. So yun lang mga kababayan at see you in the next video. Okay, so marahil narinig nyo na yung word na fake or fake. So ang ibig sabihin yan ay simple lang. Yan ay kaya, so, ayun at kaya ayun. So sa English yan ay so or therefore. So ang bigkas dyan ay fake. Minsan may bumibigkas dyan na fake. Sa umpisahan ng isang pangungusap. So sa Quebec, kiss lang. Galing ito sa salitang yan, fake. Ginagamit ito sa spoken French, lalo-lalo na sa umpisa ng pangungusap para ipakita ang resulta, conclusion, o next point ng usapan. So, very casual ito, ano? Mga halimbawa, kapag nasa umpisahan siya ng pangungusap. Fait que je suis parti plus tôt. Tagalog, kaya umalis ako ng mas maaga. Example 2. Fait qu'on va faire ça demain. So, gagawin na lang natin yan bukas. Next. Fait qu'il y avait trop de trafic. Kaya sobrang traffic. So, yung I dyan, yung Y ay il yan. So, pinaiglisi lang nila, ginawa nilang Y. So, ano naman ang fait dans le fond? Siguro narinig nyo to madalas, no? Dans le fond. So, sa English, basically lang yan. So, basically. So, yung fact is so. So, kaya sa totoo lang. So, basically. So, madalas gamitin din natin to sa Tagalog. Kaya ang punto talaga, yon. So, sa English, so basically. So, in the end. So, when you think about it. Yan yung pinaka-equivalent niya. Fact dans le fond. Dans le fond. Dans le fond. So, example. Fact dans le fond, c'est pas si compliqué. So, basically, hindi naman pala siya ganun kakomplikado. Next, fait dans le fond, on dit la même chose. So, basically, kaya sa totoo lang, pareho lang naman ang sinasabi natin. Next, fait dans le fond, j'avais raison. So, in the end, tama pala ako. So, basically, tama pala ako. Ayan. So, maikling paliwanag ng dans le fond, sa totoo lang, kung tutusin, basically. So, basically, when it comes down to it. Dans le fond ay ginagamit kapag gusto mong ipakita ang tunay na punto, bottom line, realidad ng sitwasyon. So, pwede itong gamitin kahit walang fake. So, equivalent ng fake naman sa formal setting ay yung donc or therefore. Alors, then, so, mas neutral naman yung alors. Par conséquent, consequently, or consequently. Very formal naman yon. At ainsi or thus. For example, donc, nous allons procéder autrement. Tagalog, kaya gagawin natin ito sa ibang paraan. So, quick summary. Fait que, kaya. So islang ito, dito lang ito sa Quebec maririnig. Fait dans le fond, so basically, kaya sa totoo lang. Dans le fond, nagpapakita ng real point or bottom line. So, formal version ng fait is donc, alors, or par conséquent. So, yun lang mga kababayan and see you in the next video. Salut! So, alam nyo ba na ang isi
ay may isa pang form na tinatawag na ISIT dito sa Quebec. At marahil ay narinig nyo rin ito sa isa sa mga katrabaho nyo. So in this lesson ay pag-aralan natin yung salitang ISIT. So ang ibig sabihin lang niyan sa standard French ay dito. Ginagamit ito sa formal at neutral na usapan. Sa trabaho, sa school, email, announcements. At ito ay walang social stigma. Ibig sabihin kahit anong klase ka ng tao, mapa working class or professional, lahat tayo pwedeng gumamit nito. Halimbawa, je travaille ici. Dito ako nagtatrabaho. Ang isit naman, ganun din ang ibig sabihin niyan, dito pa din. Kaya lang ito ay mas gamit sa spoken or informal conversation dito sa Quebec. So, mas lokal siya, mas oral at mas pang-araw-araw. Halimbawa, viens ici. Halika dito. So, anong totoong pagkakaiba? So, walang pinagkaiba sa kahulugan. Ang pinagkaiba lang ay antas ng wika or yung register. So, yung isi ay neutral, standard. Ang dating niya ay safe at professional. Ang isit naman ay informal o local at very Quebec at casual siya. So, bakit may stigma ang isit? Sabihin ng stigma ay yung parang bahid siya na regarded sa isang grupo. Halimbawa, parang pangkanto. Yung salitang yun ay gamit lang ng mga kanto boys, ganun. So, correct me if I'm wrong. So, ang historical reason, so, nung matagal na panahon na, ang Quebec French ay tinatawag na dual or islang. So, tinitingnan ito bilang maling French kumpara sa Parisian French. Mga salitang tulad ng isit, astor, pantut. Astor is now, meant na. Pantut is padutu or not at all. Ay naging simbolo ng working class speech. So, kaya ang isit, yun. Ibig sabihin niya, parang pangkanto sa mata ng iba noon. Ano ang perception ngayon? So, mix, pero mas relax na. Sa modern Quebec, mas maraming gumagamit ng isit nang walang problema. Common siya sa construction, sa warehouse, sa family, barkada. Pero, hindi automatic na uneducated ang dating niya ngayon. So, pero sa professional, corporate setting, pwede pa rin tunog. Sobrang casual. Tunog street, kumbaga. So, sino ang mga mas pinupuna kapag gumagamit ng isit? So, sa locals, normal lang. Sa immigrants or non-native speakers, mas napapansin. Kapag immigrant ka at gumamit ka agad ng isit, pwedeng tunog pilit. Ano? So, pwedeng ma-judge bilang mali ang register. So, hindi mali ang salita, kundi dahil sa context at expectations. So, ang practical advice ko para sa mga immigrants, gumamit ng isit pa din, safe rule. At yung isit ay kailangan lang nating maintindihan. So kapag close mo na ang kausap mo, nakasanayan mo ng ritmo ng Quebec French at natural nang lumalabas sa bibig mo, doon ay pwede mo nang gamitin ang isit. Ano? So ang paghambing, para madaling matandaan, ang Tagalog, yan, para may po siya, dito po, versus dito, to. So, here versus right here sa English. Ano? So, parehong tama, magkaibang dating. So, ang bottom line dito is standard yung isi, walang risk, at yung isit ay local, casual, at may historical stigma. So, hindi mali ang isit, pero context sensitive siya. Kailangan natin siyang gamitin sa tamang situation. Okay? So, yun lang, and see you in the next video. Bye-bye! Marahil ay narinig nyo na yung salitang astor. Ha? Pero hindi nyo alam kung anong ibig sabihin. So, ang astor ay isang Quebec French expression na ang ibig sabihin ay meant na. Ngayon. Sa ngayon, mula ngayon. So, ginagamit ito sa informal at pang-araw-araw na usapan. Halimbawa, sa Tagalog sense. Ngayon na ha. Sa ngayon. From now on. English. Saan naman galing ang astor? Astor. So, ito ay galing sa lumang French expression na asetor. So, literally, sa oras na ito. Sa paglipas ng panahon at sa bilis ng spoken language sa Quebec, ang asetor ay naging astor. Kasi nga, mahilig ang mga Quebecois na magpaigsi ng word eh. So, hindi ito islang lang. So, ito ay isang historical contraction. So, nawala na siya sa Parisian French pero nabuhay siya sa Quebec. Paano ginagamit ito sa totoong usapan? Ganito yan.
May pagbabago dati versus ngayon. May bagong sitwasyon. May decision o transition. Ito ang mga halimbawa para maliwanag. Astor, je travaille de jour. So ngayon, pang umaga na ang trabaho ko. Astor, il y a plus de traffic. Ngayon, mas marami ng traffic. Next, Astor, on comprend mieux. Ngayon, mas naiintindihan na natin. Astor, il faut faire attention. Ngayon, kailangan nang mag-ingat. Astor, je reste ici. Sa ngayon, dito muna ako. So, may stigma ba ang Astor? Or may negatibo ba itong tingin or panghusga o pagtrato ng lipunan kung ikaw ay naririnig na gumagamit nito? Or yung labeling or diskriminasyon. So, historically, yes. Kasama ito sa tinatawag na dual or islang. So, iniugnay dati ito sa mga working class. So, sa ngayon, mas tanggap na siya. Pero mas madalas mo pa rin siya marinig sa mga casual speech. Pero hindi pa rin siya pang formal. So, ang practical advice ko para sa mga immigrants na katulad ko, so intindihin lang muna natin siya at huwag agad gamitin. So, sa casual setting lang muna. Sa trabaho naman, gamitin mo lang siya kung ginagamit din siya sa'yo ng kausap mo. So, summary, Astor, ibig sabihin, sa ngayon, galing sa phrase na asseteur. So, natural siya sa Quebec French at pang-oral lang siya at hindi pang-writing. So, yun lang mga kababayan at see you in the next video. Salut! Sino na sa inyo ang nakarinig ng salitang make? Ha? So, ang make, madalas ay sinusulat bilang make. Ay very informal Quebec expression na ang kahulugan ay kya or noong or kapag, when, yan, sa spoken language. So, ito ay hindi standard French. Pang-oral lang siya at hindi ginagamit sa pagsulat. O, di ba? May natutunan naman kayo. Saan ito galing? So, ang make ay pinaikling bigkas na nag-evolve mula sa make. But when? Make. Sa lumang Quebecois speech, nasa paglipas ng panahon ay naging isang tunog na make. Kasi nga, mahilig talaga silang paiksi ng mga phrase. Kaya sa usapan, yung ka ay nagiging make. At casual sa at mabilis ang bigkas. So, paano ito ginagamit? So, karaniwan itong ginagamit sa simula ng pangungusap. Storytelling na may sense ng noong, nung time na. Okay? So, ito yung mga halimbawa. So, ito yung kung sasabihin mo sa Quebec French, ito naman yung standard French. At may Tagalog translation siya. Okay? Make j'étais jeune. Kung standard French naman siya, quand j'étais jeune. Noong bata pa ako. Next, mais qui est arrivé, il faisait fret. Sa standard French, quand il est arrivé, il faisait froid. Yan, yung froid dito ay fret sa Quebec, no? Tapos yung il ay nagiging i. Parang sa Espanyol, i. Noong dumating siya, malamig. Mais que je vous ça, j'ai compris. Quand je vous ça, j'ai compris. Noong nakita ko yon, naintindihan ko. Next. Make t'arrive. Appel. Phrase lang yan. Make to arrive. Appel. Kapag dumating ka, tawagan mo kung sino man. Pagdating mo, tawagan mo si nanay mo, halimbawa. Make t'arrive, appel ta mère. Quand tu arrives, appel ta mère. Ayun. Next. Make ça fini, on est parti.
Sa Standard French, quand ça a fini, on est parti. Tagalog naman, nang matapos yon, umalis na kami. So, kung ang clause pagkatapos ng make, halimbawa, ay nangangailangan ng subjunctive. Itong subjunctive ay isang tense ng pangusap. Ito ay medyo advanced. We will talk more about this in the coming videos. But the goal of this video is to just understand the word make. Uy, English! Pwede pa rin gamitin ito sa spoken Quebec kahit hindi standard. So, grammar rule pa rin na sinusunod. Nag-iiba lang ang salitang ka. Nagiging make. So, kailan ba naging subjunctive ang pangusap? So, ginagamit ang subjunctive kapag ang pangusap ay may duda, emosyon, necessity, wish, judgment. So, ang subjunctive ay nag-uumpisa sa il faut que. So, yung il faut que ay il faut que kailangan na, it needs to. J'ai peur que natatakot ako na, I'm afraid that. Je veux que gusto ko na, I want that. Je doute que nagdududa ako na. So, ito yung mga halimbawa ng make plus subjunctive tense. So, ito ay pang-oral lang, Kasi madalas tong maririnig mo sa trabaho, yung make na yan. Lalo na yung mga matatanda. Number 1, make taille fini. Viens me voir. So, sa standard French, quand taille fini. So, special conjugation yan yung e ng avoir. Okay? Kapag natapos ka na, puntahan mo ako. Make qui est un problème, appelle moi. Sa standard French, quand il est un problème. Kapag may problema, tawagan mo ako. Number 3, make tu sois prêt. On parle. Standard, quand tu sois prêt. Kapag handa ka na, aalis na tayo. Next, make j'ai fini, je te texte. Standard, quand j'ai fini. Kapag tapos na ako, magte-text ako sa'yo. So, important grammar note, sa standard French, mas karaniwan pa rin yung future simple or simple future tense pagkatapos ng ka. Okay, example, quand j'aurai fini, kapag natapos na ako. Or, quand tu vas avoir fini. Pwede rin yan. Pero sa spoken Quebec, French, narinig pa rin ang subjunctive sa ganitong structure. At yun nga yung make. Lalo na sa casual, mabilis at natural na usapan. So, sino ang gumagamit nito? Mas maririnig mo siya sa mga, yun nga, sabi ko kanina, mga matatanda. So, karaniwan siya sa rural or working class speech. Madalas sa kwento, hindi sa trabaho o opisina. So, may stigma ba ito? Or discrimination or labeling? Yes, kaya ingat tayo sa paggamit nito. So, pwedeng i-associate ito sa très familier or yung very informal. So, minsan itinuturing siya na dual or slang. Again, practical advice. As always, importanteng maintindihan lang muna natin siya at kahit hindi mo natin siya gamitin. So, kapag naging ka-close mo na yung katrabaho mo, and that is only the time na gamitin mo siya sa kanya. So, one-line summary, make ay ibig sabihin yan ay ka, na very casual sa Quebec French. So, pang kwento, pang oral, at hindi pang formal. Yun lang mga kababayan, and see you in the next video. Salut! Bonjour mga kababayan, lalo na dun sa mga nasa Quebec na nag-aaral ng French. So, naranasan nyo na rin ba ito na ma-frustrate at mag-struggle na yung mga naririnig nyo na French, lalo na sa mga radyo, sa TV, o sa mga katrabaho nyo, ay parang isang ingay lang na hindi nyo maintindihan. Well, hindi kayo nag-iisa kasi naranasan ko rin yan noong ako'y nag-uumpisa pala akong mag-aral ng French. And in this video ay ituturo ko sa inyo kung
paano ba malampasan itong isang napakataas na barrier o pader na parang isang ingay sa French? Let me ask you a question, kabayan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang estudyante na yung isa na manage niyang maintindihan yung mga French na naririnig niya versus sa estudyante na hindi? Well, napakasimple lang. Yung isa, nagdire-diretso at nagsikap mag-aral. At yung isa, tumigil. Kabayan, ituloy mo lang yung panonood mo ng mga French videos. Ang sunod na maipapayo ko sa inyo ay relax lang kayo. Kung kayo ay frustrated na at mentally exhausted, you're pushing yourself way too hard. Pinepersan nyo yung sarili nyo sa bagay na hindi pa kayo ready. Pero hindi ibig sabihin nun ay i-give up nyo na yung pakikinig nyo ng mga French videos. Itigil nyo muna yung pag-worry na wala kayong naintindihan sa ngayon. Okay lang yan, kabayan. So huwag nyo subukang intindihin lahat ng naririnig nyo ngayon. So hayaan nyo lang na bumuhos sa inyo yung mga naririnig nyo at huwag pakahimayin yung kada detalye na naririnig nyo. So manood kayo ng mga show, mga programa, mga teleserye. Yung naintindihan nyo, di naintindihan nyo. So yung hindi nyo mga naintindihan, just let it go, hayaan nyo lang. This takes time and not struggle. Kaya lang kung ang ginagawa nyo halimbawa ay 2 hours straight na panonood ng isang French video, pwedeng gawin nyo na 15 minutes para hindi siya exhausting. And you can increase your time as you go along. So ang susi dito ay exposure. Makinig kayo ng maraming French videos, yung mga videos na hindi nyo talaga naiintindihan na walang kabuluhan, kumbaga. At mas maganda, mas marami. At iwasan nyo ng himayin sa kada detail na maririnig nyo. At kapag itinigil mo yung pag-aalala mo na, ay, hindi ko naman naiintindihan. So mamamalayan mo, kaya mo nang manood ng mga mahahabang video na hindi napapagod. At yun ang kailangan natin. So normal lang na wala kang maintindihan sa mga unang beses, pero malamang sa mga pasampung beses ay maintindihan at maintindihan mo yan. Para maintindihan mo siya sa pasampung beses, kailangan mo pa rin manood ng maraming French videos. At sa pasampung beses na yon ay siguradong makukuha mo na siya. Kung sa unang beses pa lang ay sumuko ka na, tumigil ka na, pero pinersa mo naman yung sarili mo sa pag-asang may matutunan ka kahit ilang words, dyan tayo magkakaproblema. Kabayan, ituloy mo lang yung panonood mo ng mga French videos. At hindi nyo mamamalayan ay maiintindihan nyo na yung mga French na naririnig nyo sa paligid nyo. Sino na sa inyong nakarinig ng C'est de Valeur mula sa inyong mga katrabaho or anywhere here in Quebec? Malamang narinig nyo na rin ito at I did my best para isulat yung spelling kung paano siya i-pronounce. C'est de Valeur. Okay? So, ibig sabihin lang yan ay sayang. At ito ay very common dito sa Quebec. Or, nakakalungkot naman, too bad, what a waste sa English. Depende sa context. Sa Parisian French, mas gamit ito na ang katumbas niya ay c'est dommage at c'est triste. Kailan naman siya ginagamit? Kapag may nasayang na pagkakataon, may nakakalungkot na nangyari, may missed opportunity, may konting panghinayang, and very casual sa pang-araw-araw na conversation at sobrang normal mo siyang maririnig dito sa Quebec. Mga halimbawa, C'est Valeur. Sayang naman. Ito yung pinaka-Quebec sa tatlo. Yes, pwede mo siyang sabihin in 3 ways at malalaman niyo yung pangatlo sa ilang saglit lang. May soft regret at hindi dramatic. Halimbawa, C'est Valeur qu'il pleuve aujourd'hui. Sayang, umuulan ngayon. C'est Valeur, je peux pas venir. Sayang, hindi ako makakapunta. C'est Valeur qu'on ait manqué le show. Sayang, na-miss natin ang show. C'est Valeur pour toi. Sayang, para sa'yo. C'est Valeur, ha? Sayang, no? So, yung tono niya ay parang may mild disappointment. Pero at the same time, friendly pa rin siya. Yung c'est dommage naman, sayang, too bad. So, ito ang standard French. Safe gamitin kahit saan. Sa work, sa email, sa school, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Halimbawa, c'est dommage qu'il pleuve aujourd'hui. Sayang, umulan ngayon. C'est dommage pour toi. Sayang, para sa'yo. So, ang tono niya ay polite at neutral.
At ito yung pangatlo. Pwede nyo rin sabihin na seplat. Ang boring, bad trip, or nakakainis. So, islang ito na sobra mo ring dalas maririnig dito sa Quebec. So, mas emotional siya kaysa sa sed valor. Halimbawa, seplat kontravay samedi. Bad trip naman, may pasok tayo ng Sabado. Seplat, iyariyeng affair. Ang boring, walang magawa. So, ang tono niya ay parang may frustration, may konting annoyance at boredom. Take note, ang sed valor ay hindi siya dramatic, hindi rin super lungkot. Meron lang siyang light regret at mild disappointment. So, para sa Tagalog, sayang naman. Nakakahinayang naman. So, yung sed dommage, tama siya. Hindi siya mali. Pero mas tunog lang siyang Parisian French kung nandito ka sa Quebec. So, mas natural pa rin yung sed valor na marinig dito sa Quebec. Mas gamit nila yan. So, comparison table, nandito yung expression, antas ng formalidad, kahulugan, at kailan ginagamit. So, sed valor, very casual sa Quebec, means sayang, nakakahinayang, at kailan ginagamit sa mga missed opportunity, light regret. Sed dommage ay neutral or standard, ito yung pinaka-safe. So, ganun din ang kahulugan, sayang, too bad. At safe siya sa lahat ng sitwasyon, mapa-informal and formal situation. Seplat, very casual siya. Na ang meaning ay ang boring, ang lungkot, bad trip. So, ginagamit siya pag may disappointment, frustration, at pagkainis. So, ang practical advice, lalo na sa mga immigrants like me, sa trabaho, formal, gamitin ang sed dommage. Sa barkada, katrabaho, gamitin ang sed valor. Sa mga casual, gamitin ang seplat. Summary, sed dommage, standard or polite. Ang ibig sabihin ay sayang. Sed valor, natural mo siyang maririnig sa Quebec. Ang ibig sabihin pa rin ay sayang. At yung seplat naman ay bad trip or boring. So, yun lang mga kababayan, and see you in the next video. Salut! And in this video, talakayan naman natin yung phrase na ka-mime. So again, isinulat ko yung spelling kung paano siya bigkasin. Ka-mime. Okay? Doon sa after ng ka, may marinig kang konting N na hindi naman pronounce. So, ka-mime. So, pwede rin siyang bigkasin na ka-mime. Pero dito sa Quebec, mime yung pagkakabigkas nila dito. So, ang ka-mime may isang sobrang common dito sa Quebec expression na walang eksaktong translation sa Tagalog. Pero ang sense niya ay kahit papaano, kahit na ganon, pero still, but still, in fairness, depende sa tono. So, ginagamit siya kapag may kontra o contrast. Ginagamit din siya para hindi magtunog reklamador or isoften ang isang reklamo. At ginagamit din siya sa pagbibigay ng credit kahit may problema. So, paano ito maririnig sa totoong usapan? So, para sa contrast, pero still, halimbawa, malayo pero maganda pa rin. C'est loin, mais c'est beau quand même. Malayo pero maganda pa rin. So, may contrast siya dito, ano? Je suis fatigué, mais je vais venir quand même. Pagod ako, pero pupunta pa rin ako. May contrast, ano? Il faisait fret, mais on a travaillé quand même. Malamig, pero nagtrabaho pa rin kami. Next, number 2. So, para hindi tayo magtunog reklamador or isoften yung isang reklamo. C'est long quand même. Ang tagal din, ha? C'est cher quand même. Medyo mahal din, ha? C'est compliqué quand même. Medyo komplikado rin, ha? So, hindi ka nagtutunog reklamador kapag nilagyan mo ng quand même sa dulo. Pangatlo, para sa pagbibigay ng credit or in fairness, halimbawa. Il est nouveau, mais il travaille bien quand même. Pinupuri niya.
Bago siya, pero okay naman magtrabaho. C'est pas parfait, mais c'est bon quand même. Hindi perfect, pero okay pa rin. T'as fait une erreur, mais merci quand même. Nagkamali ka, pero salamat pa rin. So, may sense siya ng pagbibigay ng papuri or credit. Okay? So, ang importante dito ay yung tono ng pananalita mo, no? So, ang kamay ay neutral or casual. So, hindi siya bastos. So, very useful siya at hindi tunog harsh yung sinasabi mo. So, depende sa tono, pwede siya maging supportive, pwede rin naman pampalubag loob, at pwede rin indirect criticism or hindi direktang panghuhusga, no? And again, practical advice for immigrants like me, para sa mga baguhan. So, safe gamitin sa trabaho, sa customer service, sa mga malilit na usapan. So, nakakatulong siya para magmukhang polite, isoften ng isang reklamo, at magbigay ng balanced opinion. So, summary, ang ibig sabihin ng kamay kahit papano, but still or in fairness, at ginagamit siya para mag-contrast, mag-soften ng reklamo, at magbigay ng credit. So, yun lang mga kababayan, and see you in the next video. Salut! So, ikaw kabayan, anong example mo? Paki-comment down below mo naman. So, yun lang muna sa video na ito, and hope to see you in the next video. Salut! Ano ang ibig sabihin ng dret? So, ito isa sa mga paborito kong word ito sa French Quebecois. So, ang dret ay isang informal Quebecois pronunciation ng droit. Okay? So, dret means right in the English translation. At sa Tagalog, ito yung nakita kong katumbas niya, mismo, sa ilang sitwasyon. Ano? Example, dret à côté de moi. Just à côté de moi. Pwede mo siya sabihin na ganyan. Or sa English ay right next to me. Kung sa Tagalog ay sa mismong tabi ko. Tourne à droite. So, informal niya na ay tourne à droite. Okay? Turn right or kumanan ka. Next is c'est droite là. Or kung sasabihin mo formalist, c'est juste là. It's right there. Ayan, oh. Sunod, c'est droite de même comme vous. Ito yung isang paboritong expression nila. Droite de même. It's just like that we like it. So, mismong ganyan ang gusto namin. So, ang droite la ay pwede din gamitin informally in the sense na tout de suite or immediately. Example, il faut que je parte. Genre, droite la. May il dapat yan, pero ginagawa na lang nilang faut. Faut que je parte. Genre, droite la. Sa English, I gotta go like right now. Tagalog, kailangan ko nang umalis ngayon na. So, Quebec expression na using dret. Hier soir, je me suis couché tard. Fait que j'ai passé dret à matin. O, ha? So, sama-sama na dyan yung mga previous words na natalakan natin. Katulad ng fake, natalakan natin yan. Pakibalikan nyo na lang. So, ibig sabihin na so. So, yung so dito, naging a, kung napansin nyo. Sa Quebecois French, yung so ay nagiging a. Imbis na sumatay, naging amatay. Okay? Ang translation niya, I slept late last night, so I overslept this morning. So, ibig sabihin sa Tagalog, napasarap yung tulog, yung pasedret. Late na ako natulog kagabi, kaya naman, napasarap ang tulog ko kaninang umaga. Wala yung umaga. So, important note, ang dret ay informal yan, ano? So, para siya ng level of language ng mga salita tulad ng isit, astor, fake, mek, yung mga previous na mga word na natalakan natin at iba pa. So, kahit pa lahat ng Quebecois ay naiintindihan kung ano ibig sabihin ng dret, hindi ibig sabihin na nun ay lahat ay gumagamit ito. So, ingat tayo sa paggamit ito. So, mas safe pa din gamitin yung just instead of dret, ano? Kung in the sense of right. Halimbawa, il est juste là or il est dret là.
Ayan lang oh. Kung sa Tagalog. So yun lang mga kababayan, and see you in the next video. Salut!